Yung contractor ay pupunta na dito para sukatin yung bahay niya. So parang may usap-usapin na ibigay niyo na lang yung pera sa amin. Tapos ayun, hintayin na lang namin yung pabahay. Eh syempre ako, hindi naman ako pumayag, no? So sabi ko hindi pwedeng ganon. Guys, good morning sa inyo. So, medyo gloomy po ang araw natin ngayon and medyo masakit yung pakiramdam ko, guys. Kasi meron po ako ngayon and meron tayo ditong hot bag. So, masakit yung ano ko, guys, masakit yung puson ko. Kaya wala akong matrabaho. Pero kaninang umaga naman, napaligo ko si Baby Ivan. So, sobrang bilis. Nakaka-4-5 takong pads, napupuno. So, parang nanghihina ako kasi yung ano ko guys, yung dugo ko, parang nagkukulangan ako ng dugo. Tapos mabilis akong mairita. So, ayun, buti na lang ang biyanan ko dito ay napaka-understanding. Sabi niya, sige lang, humiga ka lang dyan. Matulog ka. Eh, ayoko naman matulog kasi sasakit yung ulo ko. So, ang ginagawa ko ngayon ay nag-e-edit ako guys ng mga vlogs ko. Kahit masakit yung tiyan ko kasi ayaw ko nga matulog. So, ayun. Tapos, nasakto pa na wala ngayon si Rosa Masi. Hindi siya pumunta. Kaya, ayun, kaming dalawa lang ni Mami yung nag-aalaga kay Ivan, tsaka nagluto ng pagkain. So, ngayon, dahil nga meron ako, hindi ako pinagluto ng pagkain ng binan ko. Hindi ko alam kung dahil meron silang paniniwala dito na kapag meron ka ay bawal kang pumunta sa kusina. Kasi talaga dito ganun sa India, guys. Alam nyo ba, kapag meron ka, hindi ka pwedeng pumunta sa kusina. Lalo na yung may mga kasamang matatanda sa bahay. Hindi ka pwedeng pumasok kahit uminom lang ng tubig. Yung pagkain mo, ibibigay nila sa labas ng kusina. Meron silang ganun paniniwala dito. So, ako ngayon, actually, hindi ko alam kung naniniwala ba si Mommy or pinapagpahinga niya lang talaga ako. So, nakapahinga ako ngayon. Si Ivan ay kinuha ng kapitbahay namin, si Indo Chacha, playing with him. So, ayun, perks of having Indian neighbors dito sa village. Free lahat halos. So, nakakatulong sila sa mga by baby. Guys, so very helpful talaga itong water bag na ito. So, sinasaksak lang siya. Tapos, iinit na siya after mga 15 to 30 seconds. Tapos, magagamit mo na ulit. So, ayan. Ito yung ginagamit ni Jano. Actually, Jano, your water bag miss you so much. Oh. Kay Jano to kasi every time si Jano ay sumasakit nga yung tiyan. So, ito yung ginagamit niya. Pero ngayon ako na yung gumagamit. And little update nga, guys. Yung gagawa ng bahay ni Sonal Masi ay pupunta ngayon since today Saturday, half day si Milan. Kaya ngayon namin in-schedule talaga yung contractor na pupunta dito sa bahay para sukatin nga yung bahay ni Sonal Masi and planuhin. So, meron din kaming isasabay na project. So, yung project kasi namin sa likod, yung sinasabi ko sa inyong garden. Kasi, lumalaki na nga si Baby Ivan. So, ayun. Kailangan kong ipaayos yung sa likod. Kailangan namin ipaayos yung sa likod, gumawa ng garden. Kasi, baka yung mga ahas, magpunta, 'di ba? Saka para wala na ring problema sa kapitbahay. Para wala nang mapakialam. Ayaw namin ng ganun. So, maggagawa tayo ng garden doon. Yung lahat ng mga sasakyan niya, doon natin ilalagay para doon na lang naglalaro ang baby namin. So, ayun. Balitaan ko kayo mga bandang 1:30 yata darating yung contractor. Tapos, mga bandang 1 darating din si Milan. So, kain lang kami mabilisan. Tapos, ayun, makipag-meeting na kami doon sa gagawa ng bahay, sa likuran. So, ayan guys, nandito kami ngayon sa bakuran. And, ayan si Mommy. Hindi makapunta si Mommy dito kasi natutulog si Baby Ivan. And, dumating na nga yung contractor na kinuha namin. So, yung contractor na ito guys, ay siyang magbabakod dito sa may garden natin. Ayan, and siya din yung gagawa ng bahay ni Sonal Masi. So, isahan na lang natin. So, ayan siya. Aalisin natin lahat ng mga kalat-kalat. Ito, aalisin din natin to guys. And, ayan siya ngayon. Kausap na ni na Papa, tsaka ni na Milan, para pag-usapan kung paano nga ba yung magiging, ano natin dito, solusyon. So, ayan guys, ina-explain na ni Milan kay Mommy yung magiging plano. So, magpapagawa tayo ng storage room together with the garden para ilagay natin yung lahat ng mga
farming equipment, yung mga nakalagay dun sa third floor para maging malinis yung sa storage area namin. So mula dito sa may lemon hanggang dun sa pinakadulo magiging storage room yan, magiging parking area yan. So ayan. So ayan, check nila kung gaano ba kalaki yung taas ng papagawa nating bakod. That is 8 feet. Ganyan ka daw kataas. So ayan guys, dadalhin natin yung contractor dito. Mag-aano tayo. Dito sa loob ng bahay ni Sonal Masi, i-aano na natin. Yung contractor ay pupunta na dito para sukatin yung bahay niya. Meron na silang mga woods dito. And sabi nila ay hindi daw pwedeng isara to. So ayaw ng anak niya na isara to kasi paano daw sila makakapunta dun sa likuran. So sabi ni Sonal Masi, hanggang dun sa gilid na nga lang daw. So alam na ni Milan kung gaano kalaki, and according kay Sonal Masi, lahat ng gagawin natin guys according sa mga anak niya. So sinasabi na ni Milan kung ano nga ba yung mga requirements ni Sonal Masig and kung hanggang saan natin pwedeng gawin yung bahay niya. So depende yan kung ano yung napag-usapan nila ng mga anak niya. Pero ayan, dyan natin papagawa. Yun yung anak ni Sonal Masig na isa. Ito yung problema, yung kitchen nila. Kasi parang ayaw ng anak niya. Ayan, sinusukat na nila guys. You cannot Milan, increase the width to make it poro. Yung anak niya guys. તમારા માં તો પેલું જ આવે એવું પૂછું એ ડાયરેક્ટ પાટી સ્ક્રૂ માર દે ને તો આપણે તો આમ નહીં જોવાનું, આ તો એક ફૂટ એની વધારી દેવાનું, આ બાજુ નહીં જોવાનું. આ બધું તો આ જેમાં 5 છે એટલે 6 ફૂટ નથી આ કદાચ ઉપર સુધી 6 થાય. Kaya dinala natin ng biyanan ko dito guys para kausapin din yung anak. Kasi nung una ayaw niya. See, make it little bit heighted at like comfortable lagi na Sonal Masi. Make it heighted. Ayan o. So ayan, nagpapalagay din tayo ng window para kapag nagluluto sila, lalabas yung yung smoke at saka meron silang light. Kapag walang power. એમને કદાચ જારી મારવી હશે તો પેલી આપણે ચોગલા જારી કહેતા હતા એ માર દે ને એમને ના ફાવે તો પતરું માર દે સીધું કાપીને. અર્જુન ને લોકો એમની જાતે કરી લે, બાકીનું તો પછી બંધ કરવું હોય તો પતરું જ માર દેવાનું કટિંગ કરીને. So ayan guys, sa inyong asawa ni Sonal Masi. Si Sonal Masi ay wala dito, nagpunta daw ng palengke. Ayan ang father-in-law ko, dinala namin dito para kausapin niya yung anak niya na dagdagan naman ng kaunti yung lugar ng nanay niya. Kasi ginagamit nila yun sa likod daw. So kinausap ng biyanan ko para medyo lumaki-laki naman yung bahay ni Sonal Masi. And dinala nga din namin yung contractor dito. So pumayag na sila. Kinuha na yung mga proper measurements.
tayo ngayon ng Apple Car Baby Iban. Ayan, so ito yung market nila dito. Ah. Chale. How much for this one? 100. Laylo ne. 500 gram laylo. Nahi haru? Karo. Ubaro. 500 करो Ubaro. Karo? Karo? Bas. Karak-karak kayo po ha? Chokro kasi. Chal. So, ayan, nandito tayo ngayon sa market para bumili ng mga vegetables. Ayan si Milan, nakikipagtawaran na para hindi increase yung presyo. Ayan, ganito yung market dito tuwing hapon. So, bumili tayo ng cauliflower, guys. Bumili din tayo ng galoda. At saka ng binda. Bili tayo ng binda. So, bumili tayo ng galoda. Ito yung tinatawag nilang galoda dito sa India, guys. Hindi ko alam kung meron ba tayong ganito sa Pilipinas. Guys, so, ayun nga, nakarating na kami dito sa bahay. And nagpunta nga lang kami doon sa bahay ni Sonal Masi. And dinala nga din namin yung contractor doon para nga makita mismo yung lugar. Kasi, kung napansin nyo dati, nag-video ako, nakita nyo na si Milan mismo yung nagsukat and nagpunta doon. Kinausap ni Milan yung asawa ni Sonal Masi. And tinanong kung hanggang saan ba yung lupa nila and kung hanggang saan pinayagan ng anak niya. Kasi alam niyo naman ngayon, hindi natin pwedeng panghimasukan kung ano nga ba yung usapang pamilya-pamilya. So, tinuro lang sa amin kung saan yung papagawaan ng bahay. Tapos, medyo naliliitan kami. Kaya sinabi ko, tara, dalhin natin si Papa doon para kausapin nga yung anak and sabihin na masyado maliit yung lugar. Kung sakali ay dagdagan ng kaunti para maging komportable naman yung mga magulang niya. Tapos, pagkarating namin doon, nandun nga din yung daughter-in-law, tsaka nandun yung anak. Tapos, si Sonal Masi hindi namin naabutan kasi nagpunta daw siya ng market. So, ayun. Kinausap ng binan kong lalaki na dagdagan nga yung space. And yung sinasabi niyong magpa-second floor, guys, hindi pwedeng second floor kasi may nakaabang na silang hagdanan doon sa taas. And hindi rin pinayagan. And ito pa nga yung isang problema, guys. Nagkaroon na naman ng usapin na ibigay na nga lang daw yung pera. Kasi parang nag-apply na nga daw sila doon sa gobyerno and bibigyan na nga daw sila ng pabahay. Tinanong ko naman yung biyanan ko at si Milan doon. Sabi nila umaasa nga lang daw sila sa wala. Hindi naman matutuloy yon. And kung matutuloy man yun, baka wala na nga si Sonal Masi kung matuloy man. Kasi sobrang tagal daw mag-grant ng ganon. So parang may usap-usapin na ibigay niyo na lang yung pera sa amin. Tas ayun, hintayin na lang namin yung pabahay. Syempre ako, hindi naman ako pumayag, no? Ano yun? Parang mangyayari na naman na katulad nung dati na nagbigay ako ng pera, ina-expect ko na papagawa nila. Tapos, hindi naman pinagawa, pinambayad lang ng utang. Kasi di ba nasabi ko sa inyo, guys, nagpakasal sila ng bonggang-bongga. So, kapag nagpakasal ng bongga, meron silang mga uutangin sa bangko, and kapag nangutang sila, habang buhay nilang pagbabayaran. So, ganun yung suspect ko na yun yung binabayaran nila, yung pinangkasal nila ng 2-3 araw, tapos habang buhay nilang babayaran. Kasi kung nanonood ka sa mga vlog ko, siguro alam mo na yung usapin na ganun na kapag nga nagpakasal sila bonggang-bongga, na habang buhay ngang pagbabayaran yung inutang. So, ganun yung suspecha ko nga. So, sabi ko hindi pwedeng ganon. Kahit sige, ganito na lang. Kung sakaling dumating yung pabahay, edi gamitin nyo na lang yung pera sa ibang bagay. Pero ako, dito sa perang bibigay ko kay Sonal Masi, yung pera na yan ay paggagawa ko talaga ng bahay niya. Kasi nadala na ako, 4 na taon na ako dito.
nung ilang taon na yung nakalipas, binigyan ko kayo ng pera pampagawa. Hindi nyo naman pinagawa. Pero this time, nagpumilit na ako, napapagawa ko nga. Kahit na mapakialam na tayo, parang nagmukha ako mapakialam yan eh. Pero kawawa kasi yung kasambahay namin. Kasi yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya, wala naman pakialam. Hindi naman sila nahihirapan kasi kinuha nila yung bahay nila Sonal Masi dati. Doon sila natutulog. Sina Sonal Masi, doon sila natutulog sa pangit na bahay. Hindi komportable. Tapos sa sahig. So, ayun. Guys, ang dami ko pang dapat i-explain sa kanila na ganito nga, intindihin nyo naman yung mga magulang nyo, ganyan. Pero, heart to heart talk ko din si Sonal Masi. Ang sabi niya sa akin, parang dahil nga sa mga anak niya, impluwensya ng anak niya, bigay mo na lang yung pera para wala ng problema. Tapos, magtsatsaga na lang ako doon sa bahay. Sabi ko, hindi pwede. Papagawa ko yung bahay mo. So, ayun. Binakapan naman ako ng biyanan kong lalaki, tsaka ni Milan doon, tsaka yung contractor. Ayun. Baka 2 days after ay darating na sila. Isa-set na nila yung lahat ng mga kailangan, iset mga mga tauhan nila, tapos darating na sila. So, ayun, balitaan ko sa mga kaganapan, guys. Huwag kayong mag-alala. Ipipilit natin yung sa atin. So, ayun. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.